but you could never go wrong with too much damage against a Baksha. Barats could be a good answer as well against this Baksha. But then again, medyo mahirap kainin sila Lapu-Lapu because of so much crowd control immunity. So they're gonna go for the Balmond instead. Okay! Balmond pick para dito sa Falcons Mena. At may niluto si Pawi Burn. Coach, let's see kung tatagos ba ang hari ng Dark System para sa napaka-importanting laro na ito. Men, hindi mo na ako magsasalita. Kasi kanina, sinabi natin na ano tong Barats. 'Di ba? Bakit biglang may Barats? And then all of a sudden, gumana siya. Elimination game. Gumana siya sa semifinals. Ngayon, nag-Balmond naman sila. Nakita natin to from before na binash to criniticize to ng community. Kahit si The GOAT yung pumili nung Asian Games. 'Di ba? Ang daming mga ganong klase ng senaryo. Pero ngayon, dito nakasalalay sa Balmond na to ang buhay ng Team Falcons Mena para makarating sa MSC main stage. The King of Dark System, as you've mentioned. Isa sa mga pinakaunang heroes na gagamitin mo sa laro. Ang posibleng maglagay sa Team Falcons Mena sa MSC main stage. Pero ang Team Hans, nandito na rin naman. Oh. Pinaka-importanting laro ni Boyet on a Balmond. Oh my God, and look at the damage coming in from Troll. Forcing out the flicker kay Kenny, pero flicker din ay na-burn niya. Na delikado pa ata si Coffin. First blood para sa Hans. Ay, ang sakit. Ang sakit. Doon pa lang, medyo naramdaman ko na yung sakit. Men, di ko alam kung anong mararamdaman ko dito sa Balmond pick na to. Pero ngayon ay dumadayo naman siya doon sa kabila. Sinusubukan niyang sumalisi pero lumalapit ng bahagya itong si Oyu. Kahit si Kenny ay nakita na rin siya. Pero masyado pa yatang malayo yung Baksha. So the idea is for him to be able to get this. Nakuha niya, naretre niya. At yung siege na ginawa ni Boyet is actually successful si Still Meta. Walang purple objective pagdating ng ating first turtle. oo, yan din yung medyo lugi ka no kapag nag-full clear ka ng green camp doon sa kabila. Kapag ka nakapag-invade yung kalaban mo, makakakita ka ng triple buff jungler on his first rotation. Hindi man ito napakalaking impact for a Balmond, hindi katulad kung sabihin natin naka-assassin na naka-triple buff, ibang usapan yon. This is still a good win para sa Team Falcons Mena as we approach the first objective sa laban na ito. And yung nakita nyo na gold crab fight dun sa baba, isa yun sa mga pinaka-imposibleng laban para kay Sano. The damage coming in from the Chrono Vision ng isang Harit ay sobrang laki talaga. Pero magkakaroon pa rin ng 2v1 dito si Still Meta, kasama na rin si Oyu. And that's going to be a back-off mula dito kay Bangkay at sisibulan na nga ng Falcons Mena ang turtle na ito. This is the first turtle of the game at lamang ata sila sa pwesto. Papasok si Troll, Shunpo out, flicker in para kay Sanji. Pero ang real-world manipulation ay wala nang maaabutan pa. And that's going to be the turtle going to the hands of Team Falcons Mena. That was a great commit doon sa taas dahil nagamit ni Bangkay yung kanyang flicker and up until now ay hindi pa siya umaabot ng level 4. Ngayon pa lang as soon as he gets the clear doon sa mga minion waves. And in addition, yung mga flickers na kinocommit din, first netong si Sanji was a little bit too aggressive in my opinion, pero mas okay naman yun kaysa hindi nila makuha yun. Pero si Troll, great use of that flicker, perfect timing para makaalis pa siya in that situation. At ito na naman si Boyet, buti na lang nakuha na ni Still Meta yung kanyang purple objective at napilitan na siyang gumamit ng retry niya. So far, we can say that 1-0 is still a very low kill score pero parang dinadaan ng Falcons Mena sa ikot sa mapa para mas lalong maging tie ang laban na ito. Oo, yun naman ata ang kanilang call talaga. No? Hanggat wala pang Fatal Links itong Atlas, wala kang ma-expect ng mga team fight. At si Troll ay talagang Gina G mag-show this time around. Nakikita natin yung mga early game advantages na pinupush niya. Hindi man ito yung kasing ganda na nangyari kanina during the semifinals. It's still really good for Team Falcons Mena na naghahanap lamang ng paraan na makapag-scale up din eventually ang isang Balmond na to. And to be fair, nandito na tayo sa meta na kapag tank jungle ang usapan, Balmond is a scaling hero. The moment na umabot ng level 2 itong ultimate niyang lethal counter, napakasakit na yan. To the point na hindi pwedeng manatiling low HP si Still Meta sa harapan ng marami.
Yup, and those, you've talked about players na medyo lalamang talaga in terms of numbers at yun yung iniiwasan ni Steel Meta sa ngayon. Kaya kung mapapansin mo, yung first blood na nakuha niya kanina ay mag-isa lang yung kanyang katunggali and they had the numbers advantage as of that moment. Pero si Steel Meta ngayon, iniiwasan niya yung mga ruta na pwedeng panggalingan itong si Boyet since pwede siyang banggain, si Coffin since andade naman siyang pumalag. Pero as of this point, talagang tinotodohan nila. Si Sanji mapapagamit ng flicker para makatakas doon. Si Petalinx ay gagamitin din naman pero RWM ang magiging sagot. May sipa ba? Ang sagot ay wala pa. Si Bankai is still gonna be alive in spite of that flicker na hindi niya pa nagagamit sa ngayon dahil magagamitin niya para sa pangalawang pagong ng laban na to. Both retributions are available at naghahanap si Oyo ng play. Mababangga dito yung Pakito at hindi na ata makakaalis pa ng buhay. Sanji goes down. SOD kakabit din. Wala pang gumagalaw dito sa Turtle at si Boyet ay inisa-isa lamang ng Hans and that's going to be a kill plus the Turtle plus the invade. I-upsize mo na rin ng libre pero mukhang hindi papayag dito si Troll. Si Bankai ay papasok na rin. Ayaw nilang umalis ng walang naaagaw dito. Pero mukhang hindi ito makukuha ni Coffin. No? This is still going to the hands of Hans. Lamang ang Mongolia ngayon. Yup, so the next big thing na pwedeng gawin ng kupunan ng Team Falcons Mena ay mag-trade na lang ng objectives. Ganon din naman ang ginawa ng The Hunt sa bandang ibaba. A Flicker is finally gonna be committed by Bankai to get out of that Jeet Kune Do attempt. And with this, the Huns, 3-0 sila ngayon. Lamang sila ng 1,000. To think na sobrang dami na nangyari sa ating mapa pero 3-0 parang yung kill score says a lot about how disciplined both Huns and Falcons Mena is. Or are they actually disciplined? Kasi yung Team Falcons Mena, sinusubukan naman nila humanap ng pick-off eh. Pero parang hindi pa kaya ng damage output nila na mag-dish out ng damage. So, nagre-resulta yon sa mas mahirap na sitwasyon. Meanwhile, another pick-off is gonna be potentially taken by the Huns pero mabilis ang Jeet Kune Do nitong si Troll para makatakas in that situation. And ang nakakatuwa dito sa teams na ito, nakikita natin na nilalaro talaga nila yung win conditions nila. When you draft a Balmond, you're not expecting to win every team fight. You're expecting to get all of the objectives. And sadly, hindi niya nakuha yung pangalawang pagong. A 50-50 split upon the last two Turtles means na kahit papano, actually hindi kahit papano, na nakakalaban ang Huns against Team Falcons Mena in objective taking. 20 seconds bago lumabas yung pinakahuling pagong at mukhang lamang sa pwesto ang Huns. Mahanap nila si Troll pero makakalayo rin naman with the Jeet Kune Do. Looking at the ultimate coming in from Kenny, available din ang real world manipulation para sa Huns. So this is not looking good para sa Team Falcons Mena in terms of fighting around this turtle pit. Yup, and they also have to wait for Sano na makapag-scale ng medyo mas mabilis. Sanji has had some aggressive plays pero ito na yata hinihintay nila. Doon nilapag na naman yung hammer. So Kenny's gonna be going back. Oyu did his very best para manatiling buhay ang kanyang mid laner. So that is still gonna be a-okay. Troll, wala nang sipa as of this moment. Still meta na paggamit na rin ng Tortoise Poisons. Doon naman yung RWM na si Kenny ang nagsimula. Now it's gonna be Boya trying to back away from that situation. Sanji using a flicker as well. Ayun Zaman Force, mahuhuli wala iba kundi si Troll. And this is gonna be a -1 in favor of the Huns. At sa dami ng initiations na sinimula ng Team Falcons, ang Mongolian squad na naman ulit ang makakuha ng susunod at huling pagong na game number 3. And this is just the power of sustain coming in from Team Huns. Nakikita natin na yung kakunatan na meron sila, yung heal na meron sila, si Sano pa ata mapupurnada, papasok with the bravest fighter pero hindi matatamaan si Sano, mapapwersa mag-flicker, si Oyo nandoon sa likod, lethal counter onto one, makakakita siya ng isa, 2-man knockup plus the kick dito kay Still Meta, pero napakakunat with the Tortoise Poisons, makakaisa siya ata pero makakasapak ng una dito yung Pakito. At parang ganun lang, magkakaroon tayo ng 2-for-1 trade kung saan lamang pa rin naman ang Huns pero hindi lalamang ng more than 2,000. Yup, at least there was, a significant advantage na nakuha ang Team Falcons Mena. Now, they're transitioning on regular programming. Nakukuha na naman sila ng purple objective nitong si Still Meta. Looking at it again, ang ganda ng initiation na kanilang kinumit dahil napurnada o nakuha nila ay walang iba kundi si Sano. But a bunch of flickers were already used. They were completely surrounded. At dahil doon, simpleng ikot-ikot na gagawin itong si Boyet is gonna be enough for them to dish out some damage.
and land on to 2 members nitong The Huns. Kaya galing dun sa halos 1.5k na gold lead ay bumaba na lang ito ng halos 300 dahil sa mga magagandang ikot na ginagawa ng koponan ng Team Falcons Mena. The latest victim being the turret down bottom. Oo. And things are looking good na para dito kay Saano. Kahit ba na pitas siya kanina, papunta na siya sa kanyang DHS, the Trinity, para dito kay Saano. And kalmado kasi maglaro dito si Boyet eh. I know it's a 1-1-1 game para dito sa Balmond na ito. But if you think about it, yung Balmond na ito ay nagbibigay talaga ng kill threat. Yung tipong kapag low HP na yung Huns, they have to double think kung dapat pa silang pumasok? Dapat ba nilang ipagpatuloy ito? Because one good lethal counter could potentially change an entire team fight para sa kanila. Kaya naman kailangan nila mag-ingat sa paparating na Lord fight na ito. And with that, double chastise Poltron on the side of Falcons Mena. Very interesting item take considering na konti lang ang mga physical damage dealer ng Huns. Yun nga eh. I guess they kind of don't want to worry about the other damage dealers. I'm curious kung sino ba yung damage dealer na gusto nila maiwasan. Pero 4v5 situation to, pinapalibutan na naman ng The Huns itong Lord Pit target, itong si Boyet na nag-aamok na pumasok. At ando na naman, nakuha na naman niya using that retribution. Pero ang makapalit yata kanya sarili buhay. Pero mamatay ba na iba kundi si Oyu? Si Kenny mawawala din. Si Coffin goes on the side of Yuki and si Bankai is trying to outplay the rest of the members in. Andito naman si Yuki. Sumasayaw-sayaw pa rin pero wala na yata siyang pupuntahan pa, as this is going to be a 2-for-3 situation with Falcons Mena getting the retribution take. Boyet has done it again. Oo, napakaganda nung naging lethal counter plus the retribution. Ang unang tanong dyan how do you counter that? Paano mo tatalunin yung damage ng isa sa mga pinaka-OG retribution combo ng ninong mo? Yung tipong mag-retri plus the Balmond ulti, lethal counter, that's around 4,000, 3,000 damage to boot. And ang tanging counter dyan ay wag palapitin si Boyet. Kaso sinubukan naman nila tumama naman yung stun ng Lapu-Lapu. Sadyang hindi lang yun sapat para hindi makalapit si Boyet. And now with the Lord marching up top lane, I don't think this is an endable angle para sa Falcons Mena considering na nakiklear din agad ito with the Zaman Force. Pero ang dami nilang nakuhang maganda mula sa Lord na yun. You talked about angles and I think yun yung magandang ginawa ni Boyet. Because while everybody was fighting dun sa opening ng Lord Pit, nandun siya sa bandang likuran. Just went for the dash straight up and then went with the retreat tapos lethal counter combination. So, Team Falcons Mena is now holding on to the biggest gold lead of game number 3 so far. Kasi nabanggit nga ni Womi kanina, halos lagpas 1,000 pero hindi lalagpas ng 2,000 yung kalamangan ng ating mga teams in this game number 3 except for this specific minute 11 dahil mas nakikita na natin na gumagalaw na sa mapa itong Team Falcons Mena with what they have in store for them. And for the Huns, fortunately, ay wala pa naman nagagalusan na inhibitor turret, so they can still move around the map. They just have to be a little bit more careful sa kung ano yung kanilang kailangan gawin at i-attempt as Sano tried to go for that Spear of Destruction with hopes of getting one for themselves. Pero parang ito yata ang plano na gusto nilang i-commit. Buti na lang may CCTV na si Troll na naghanap at nakakita ng plano na gustong gawin ng The Huns. Oo, wala pa namang mga inhibitor turret na bubagsak to para sa Huns. So ibig sabihin yan, wala pang sobrang laking kalamangan ng Falcons Mena sa upcoming Lord na ito. Bukod sa fact na sobrang taas ng retribution combo damage dito ni Boyet with the lethal counter. And I feel like if you're the Huns, hindi mo na pwedeng isipin na makipag 50-50 retry against this guy. Walang 50-50 retry sa Balmond. It's always going to be 70-30. Kailangan mong ilayo tong Balmond na to. Kailangan mong i-make sure na na-stun siya o kung ano man. And even then, minsan nakakalusot pa yung lethal counter. So, for the Huns right now, the only choice is to go hero. You have to fight against Team Falcons Mena. Gusto mong makipaglaban ng 5v5 kesa makipagsapalaran sa isang objective take na napakabilis din makukuha ni Boyet. At bago pa man din magsimula yung team fight ay mukhang tatakas na ang Falcons Mena ng malinis. Pero mukhang lalaban pa rin sila. Zaman Force in, may masisipa pabalik and that's going to be Yuki going down. Makakapasok si Sano doon sa likod. Purify na gamit na rin. Pero mukhang buhay pa rin naman si Sanji with the heavy left hand. At si Bankai ang mananatiling mag-isa. Matutulak pabalik sa Torre. And that's going to be a killing spree para kay Boyet. Dalawa ang nawala at may Lord pang kasama ang Team Falcons Mena.
I mean, they did go hero. It's just that hindi yun yung tamang hero na i-target, lalo na't naka-RWM na itong si Coffin. Hindi mo siya maaalis in that current spot of his. So with that being said, ngayon ay nagmamarcha ng Lord sa bandang gitna. 14 minutes in, they have a 5.6k gold lead. Can they make this happen? Sila na kaya ang makaka-secure ng huling ticket papunta sa MSC main stage? And that's the Lord going in the mid lane. Mukhang sisipain na si Still Meta pabalik sa real world manipulation. Napakakunat with that Tortoise Poisons pero walang makunat sa lethal counter. It's a 4v5 scenario. Yuki going in for the only dashes pero wala siyang mapapatay on that summon force. Lord na kayon ang kailangan problemahin dito ng Hans at mukhang papasok na naman muli dito si Tro. Low HP. Papasukin ni Bangkay, may kasama pang recall. Yung bravest fighter ng para bang hindi sila yung lugi. Real world manipulation to the summon force. Si Coffin ay mawawala at si Yuki ngayon na naghahalimaw na. Hans nakabawi pero naubusan ang dalawang inhibitor turret. Medyo wishful thinking yun para sa koponan ng Team Falcons Mena. They thought they had it, you know? Kumbaga, lamang naman na sila kahit papano in terms of numbers. Pero si Yuki ay naalagaan ng maayos at maganda ng koponan ng The Huns. Kaya kahit nasabihin natin na nabasagan sila ng dalawang inhibitors, there is still some firepower left para sa The Huns in terms of those team fights. But the permanent damage has already been done. Team Falcons Mena, for the first time in this game number 3, ay meron ng dalawang inhibitor advantage. Kumpara sa The Huns na kung iisipin natin, 15 minutes in, isa pa lang or dalawa pa lang yung tore na kanilang napapabagsak. So they need to get a little bit more real estate para makabalik sa laban na to if they want to actually win this game. Kasi sa ngayon, Team Falcons Mena is holding a lot of it. Super minions at the top and at the middle lane. Oo. And ito, palapit pa tayo sa Evolve Lord. Hindi pa 2 minutes pa bago lumabas ito. And pakiramdam ko, both teams would try to extend this upcoming Lord fight. At masisipa na nga agad muli dito si OU. Makakatakas naman with a perfect match at hindi na mahahabol ang SOD pa. That's a lot of resources burned para sa side ng Falcons Mena pero wala namang battle spell na nakomit. Apat yun. Apat na ulti yun yung kay I would say a lethal counter could come back as quick as possible. Pero yung SOD, Way of the Dragon, and real world manipulation is something na siguro pwede ba take advantage of ng The Huns. Pwedeng mauna sila sa pwesto, try to get the minion waves going from the bot lane kasi dun lang talaga sila magkakaroon ng malaking problema as the Huns are trying to look for another pick off. And Team Falcons Mena is not letting them have it. Poyet pa lang ang isang nagpapakita dito sa mapa. Gonna be, and now 80% na lang ang buhay ng Lord as they're trying to blitz this. 4v5 scenario, wala pa yung Lapu-Lapu. Zaman Force, Yuki nasa gitna ng lahat. Kaya naman papabagsakin na siya ni Boyd with a lethal counter. Masisipa pa si OU, tatlo na agad ang nawala para sa Huns. Habang si Sanji ay humaharap para sa Team Falcons Mena. Tortoise Poisons para kay Still Meta pero dalawa na ang na-knock up. Nastan pa ni Bangkay pero bubil lamang ng oras ang Lapu-Lapu na ito. Ang dami na niyang nabibili pero nere-recolan pa rin siya. The immortality is up. At ilista mo na to pare. That's gonna be a killing spree para kay Sano. And it's going to be the main stage para sa Falcons Mena. Will be denied and